Parang di ko maiisip na magawa ng kuya niya na kausapin mo si kuya laban sa akin. Kasi iniisip ko baka text lang ang sabi sa'yo. Baka hindi siya yun. Tinawagan ka ba o... Text po, tapos minsan nag-ano po, may call po. Yung minsan, kuya, kasi naguguluhan ako kasi kung text, baka hindi siya yun. Kaya pinili kong linawin talaga kung si Kuya Dave mo mismo ang nagsasalita, gusto kong isama laban sa... Yung about po doon is tinext po niya sa akin, parang chat po namin dalawa. Nung nasa, ano po, nasa biyahe po. Parang sabi po niya, parang, kunin daw po namin yung pera po. Eh sa akin, hindi ko na. Parang gano'n. Parang gusto niyang kunin po kasi sabi niya naman na pera natin yun, dapat kunin natin. So akin po, hindi naman po kailangan. Sa akin po, wala naman po siyang nabanggit sa akin about na magsasalita po sa ganyan. Eh nag-comment daw po pala si Kuya Dave na kasama daw po ako. Eh wala naman po kung alam po sa about sa pagsasalita po na yun. Chat lang po yun, pero minsan po, nagko-call po kami pag nagkakamustahan ka. O, kamusta ka dyan? Parang ganyan-ganyan. Anong balita sa'yo? Parang ganyan. Nagulat niya po nung chinat niya ako na parang, sabi niya, wala na ako dun sa bahay. Parang ganyan. Sabi ko pa naman sa kanya nung di ba, umalis po ako. Sabi niya sa akin na parang paalis na siya na tanong. Sabi ko, pag buhay ko umalis, parang sabi ko, isa para sa'yo naman yan eh. Ako parang, mapapabuti ka naman dyan. Parang huwag ka umalis dyan. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Chinat ko pa siya nun. Tapos nung kinabukasan niya tayo na parang, ang chat na sa akin, wala na daw po siya dun. Kukunin ka, magsasalita laban sa tatay niyo. Anong naramdaman mo nun? Sabi ko po sa kanya, parang, tapos hindi ko po kaya, parang gano'n. Sabi ko, ikaw na lang ako kung gusto mo, para sa akin, ayoko ako. Parang, kunin mo yun sa'yo. Kaysa pagpunta pa ako doon, nakakuha naman ako ng allowance. Okay na ako doon, parang nakakaya po, parang gano'n. Tapos anong sagot ni kuya mo? Sabi niya, kukunin niya daw yung kanya. Yun po yung sabi niya. Kasi pagkakasabi niya, araw-araw daw siyang umiiyak. Ba't ako nagsisermon? Ba't minsan sobrang bigat ng pananalita ko? Saan nanggagaling? I-explain mo na lang sa amin, kuya. Alam ko ayaw ko kasi manggaling mo sa akin, kay kuya na lang. Saan nanggagaling yung sobrang bigat minsan kung magsalita man ako? Siguro po sa paulit-ulit po na nangyayari po na, kunyari, nagkamali ngayon, parang hindi pa rin nababago kahit kahit disiplinahin ka, parang hindi nababago, parang paulit-ulit, parang gano'n po. Bilang isang magulang po, katekram, siyempre naman po, kung paulit-ulit na yung anak mo sa di ba po? Pero lately lang, kaya sobrang parang ang bigat ng loob ko sa kanya. Yun nga, about doon sa hindi nagpapaalam. Saka yun nga, number one pala, yung baka ma-aksidente po siya na dahil lang sa motor. Ayaw ko namang sisihin ng nanay. Tapos nalaman ko pa kahapon, si Tito Francis mo pala, patago siyang nagpapadala ng pera na napakalaki. Akala ko sa'yo lang, mas malaki pala yung sa kanya. Kaya pala sabi ko, araw-araw may Lazada. Si Kuya Luis lang yata ng kababaan ng kababaan ng loob. Si Kuya mo, wala na. Lumalaban na siya sa akin ng Madaming natutuwa sa'yo sa kabila ng nandun pa rin yung paghingi mo ng sorry. Yun yung maganda mong dalhin. Kasi hindi ka mapapahamak doon. Sobra lang talaga ako natuwa sa bata na to na tinawag, kumbaga kukunin siya para magsalita laban sa akin. Labas na ako dyan. Nakakatuwa lang. Yung huling pag-uusap nila, sabi ni kuya mo, kunin niyo daw yung pera mo. Yung pera niyo. Baka may gusto kang sabihin. So, Ikaw. Baka may request ka. Yung iPad mo. Ganun lang naman ako pagka nagtatampo sa inyo. Pero yung laptop mo, ba't nabasag yung nun? Ano ba? LCD. Hindi ko nga po alam ba't kung nag-ganon yun. Parang, siguro minsan kayo pagka nasa siguro po yung huling gumamit ko nun eh. Kuya mo, ito naman siguro naipit. Sinabi ko naman sa kanya,
kay nanay. Nay, magsasabi naman ng nanay mo pala, sabi ko, kung may pagbabago sa'yo, pagpipray ko kung ano yung laman ng nararamdaman ko. Kasi nga, kung di ko naman ginawa ito, siguro, hindi mo maintindihan o maunawaan ang gusto kong mangyari, di ba? Para saan ba yung ginagawa ko? Mapapabuti ba kayo? Mapapasama? Dito ba sa nangyari na to, may natutunan ka ba, kuya? Dami. No. Anong mas mahalaga, yung yaman o yung respeto mo sa mga magulang mo? Respeto po. Oo. Yung gusto kong ipaintindi sa inyo na aanin nyo yung yaman o bahay at lupa, anuman, o fame, kung wala namang kabutihan sa mga magulang, di ba? Paano kung bigyan ka nila ng milyon-milyon, magsasalita ka laban sa akin? Hindi. Pagawan ng bahay at lupa din si mama mo. Nay, tinatanong ko po kung bibigyan mo kayo ng bahay, mansion nung kabila, kung magsasalita ho ba siya laban para sa akin? So kumari, bibigyan ka ng, kumari, cash, bahay, sasakyan. Yeah. Tara, magsalita tayo sa laban kay tatay. Bakit? Kahit ano naman pong gawin mo sa buhay po, basta darating yung panahon na lalabas pa rin po yung tama po. Kung sino po yung tama, siya magwawagi po. Hindi mo pwedeng dayain yung tinadhana ni Lord kasi si Lord yung nagpaplano sa buhay natin. Pwede kang magsalita pero dadating yung time na masisira ka din. Ganun. Kasi si Lord lahat na nagplano eh. Hindi mo pwedeng baguhin yung pinlano ni Lord sa atin. Thank you, kuya. Sana ganun din si kuya mo. Yung kababaan ng loob, kuya. Mapapahama ka. Pero kung may kababaan ka ng loob, meron man akong sa inyo, yung pag-sermon sa inyo, para yun sa ikakabuti nyo eh. Kung isusambat mo yung pagsisermon ko sa inyo, doon kayo makakabuti. Gaya niyan, ano nangyayari sa'yo niyan, kuya? Wala ka talagang request? Wala? Sure. Wala ka talagang hiling? Sigurado ka? Ha? Darating yung panahon na lalabas pa rin po yung tama po. Hindi mo pwedeng dayain yung tinadhana ni Lord. Si Lord yung nagpaplano sa buhay natin. Hindi mo pwedeng baguhin yung pinlano ni Lord sa atin.